Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Valerio. Taong 1998, Pilar, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pangingisda ang ikinabubuhay ng pamilya ni Valerio. Kapag nataon naman noong mahina ang kita sa pangingisda, nagkakargador siya sa pantalan ng mga bagahe ng mga taong galing Maynila at mga karatig lugar. Para sa kanya kasi, yun lang ang pinakamadaling paraan para magkaroon ng pera. Kahit araw-araw noon may pasahero sa pantalan, hindi naman masasabing palagi rin silang may kita. Kagaya ng pangingisda, tsambahan lang din ang ganoong uri ng trabaho. Minsan marami ang nagpapasa ng bagahe, pero may mga pagkakataon ding nakatunganga lang sila doong maghapon dahil sa walang may gustong kumuha ng kanilang serbisyo. Nagsasayang man sila sa oras ng paningin ng iba. Hindi na nila yun gaanong iniisip, gawa ng mas mainam na lamang na tumambay sa pantalan kaysa manatili sa kanilang tahanan. Ayon pa kay Valerio na may mga pagkakataong nagugutom siya sa kakahintay, pero sa oras na dumating ang mga sasakyang galing Maynila, nawawala ito. Dagdag pa niya na sa loob ng ilang taon niyang pagbibigay ng serbisyo sa mga manlalakbay, iisang bagay lamang ang nagbigay pangamba sa kanya, at yun ay walang iba kundi ang pagkakargador sa mga taong papunta pa lang ng Maynila. Hindi man sa paninira, pero kapag nalaman niyang taga Masbate, taga Leyte at iba pang mga karatig lugar ang mga mananakay, iniiwasan na niya ito. Muntik-muntikan na kasi siya noong mamatay dahil lamang sa panlalason nung isang biyaherong tinulungan niya sa mga bagahe nitong ibinababa ng lancha. Magmula noon, naging maingat na itong si Valerio, gawa ng ayaw na niyang maulit pa ang mga pangyayari. Takot na kasi siyang malaso noon, gawa ng hindi basta-basta ang mga ipinapainom sa kanya. Isipin niyo, sa tanang buhay ni Valerio, noong ginamot lamang siya nakatikim ng pinatuyong dumi ng baboy. Mag-iisang linggo itong inihalo sa kanyang inumin para lamang kumalas ang lason na kumapit na sa kanyang bituka. Ayaw na ayaw niya sa gamot na yon, pero wala siyang magagawa. Pinagtiisan niya talaga ito hanggang sa nawala ang lason. Matapos din siyang magamot ng albularyo, inabisuhan siya nitong humanap na ng panibagong manggagamot, gawa ng uuwi na yon ng Masbate. Siyempre, alam naman niyang hindi mapapantayan ang galing nito sa panggagamot, kaya para hindi na rin siya magkaaberya, umiiwas na lamang siya. Akala niya, ganun na nga ang mangyayari, pero ilang buwan ang lumipas magmula noong gumaling siya sa ganoong karamdaman, balik trabaho na naman siya. Nataon din noong nabutasan sa may prowa ang kanyang bangka, kaya habang nag-iipon, nagpasya siyang maging kargador na muna. Wala naman siyang magagawa, kaya kahit ayaw niya sa trabahong yon, hindi niya ito kayang talikuran. Upang maging ligtas naman ang kanyang ginagawa, iniiwasan niyang magpalalim ng gabi sa pantalan. Ayon sa kanya, 9:00 lang ang pinakakuta niya doon, kaya kahit may kita man sa wala, obligado siyang umuwi. Hindi man lang kasi sa pantalan umiikot ang kanyang trabaho, gawa ng pagka-uwi niya, tumutulong pa siya sa kanyang asawa. Akala niya matatakasan niya ang lahat ng panganib dahil lamang sa ginagawa niyang pag-iingat noon. Pero pagtungtong naman ng buwan ng Agosto, bigla na lamang nagimbal itong si Valerio nang maranasan niya ang isang gabing punong-puno ng lagim.
Sa abot ng kanyang pagkakatanda, Biyernes ng gabi noon, maaga pa siyang tumungo sa Pantalan para maghintay ng mga sasakyang pandagat at iilang mga bus na galing Maynila. Inaasahan kasi nilang dadagsa ang maraming tao, gawa ng yon ang malimit na buwan kung saan naglalakbay ang mga ito. Sa kasagsagan ng kanyang paghihintay, nataon naman noong kokonti lamang ang mga kargador na pumunta sa lugar. Karamihan kasi sa kanyang mga kakilala, dumalo sa kaarawan ng anak ng kapitan ng kanilang barangay. Ayon sa kanya, niyaya pa nga siya noon ng mga ito pero siya na mismo ang tumanggi. Ang naisip niya kasi, hindi yun ikatutuwa ng kanyang asawa sa oras na malaman nito ang pagliliwaliw niya. Dahil sa ayaw naman niyang mag-away silang dalawa, pinili na lamang niyang manatili sa Pantalan. Kahit papaano, medyo pabor din naman yun para sa kanya. Dahil kung nagkataong marami ang sasakay papuntang Maynila, paniguradong malaki-laki rin ang kanyang kikitain. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, napansin niyang wala pa rin gaanong sasakyan. Limitado lang din ang liwanag na nagmumula noon sa Pantalan. Gawa ng karamihan doon, gasera lamang ang ginagamit. Ayon sa kanya, may mga tindahan at mapagtatambayan na rin ng mga biyahero, pero di pa yun gaanong maunlad. Ultimo nga sa kanila, matinding pagtitiis ang kanilang nararanasan sa oras na natutulog sila sa mga tulugan. Bukod sa may mga taong dumaraan, talamak din doon ang nakawan, kaya hinding-hindi ka pwedeng magpakakampante sa mga gamit na iyong matutulugan. Pagsapit naman ng 11:00 ng gabi, may nasipat siyang isang liwanag na nagmumula sa laot. Itinuro niya yon sa kanyang kasama pero sa kasamaang palad hindi nito nakita ang liwanag. Akala niya nagmamaang-maangan lang ito, kaya ang ginawa niya, matyaga niyang hinintay ang pagdaong ng lantsa. Makalipas pa ang kalahating oras, nang medyo malapit na yon sa Pantalan, doon na tumambad sa kanya ang napakaliwanag nitong mga ilaw. Dahil sa kanyang nakita, inaasahan naman niyang malaking bangka ito, kung kaya't hindi na siya nakapaghintay na dumaong ang bangkang yon. Ang kaso lang, nang ilang metro na lamang ang layo nito sa Pantalan, bigla na lamang siyang kinilabutan nang masipat niya ang pinakaunang bahagi ng barko na merong isang malaking rebulto ng kalansay ng sirena. Paglipad naman ng mga tali nito, bigla naman yung pumulupot sa mga sementong nakadisenyo upang talian ng lubid ng mga barko. Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali naman siya noong umatras. Ang kaso lang, pagdating niya sa unahang bahagi ng Pantalan, napansin niyang parang tumigil ang oras. Yung mga dahon na natili sa ere, tapos yung mga taong namimili, hindi na gumagalaw. Dahil dito, dali-dali naman niyang nilapitan ang kanyang kasama na nakatalikod sa dagat habang abalang-abala sa paninigarilyo. Yun lang kasi ang napansin niyang normal noong mga oras na yon, kaya ito kaagad ang kanyang nilapitan. Pagrinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung napaharap sa dagat kung saan doon na rin ito nakita ang barkong animoy matagal nang lumubog. Paglalarawan ni Valerio sa barko, butas-butas na ang ilalim nito. Tapos yung mga bakal nitong nagdudugtong sa mga pahingahan ng mga biyahero, sirang-sira na. Wala rin silang nakikitang nagmamaniobra nito na para bang meron itong buhay. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid nila, doon na nga bumagsak ang hagdan nito, dahilan para masipat na nila ang mga biyaherong nakasakay dito. Hindi naglaon, pagsilay naman nila sa mga panauhing naglalakad mula sa loob nito,
Di naman nila maipagkakaila yung mga kakaibang nilalang na gumagapang sa pader mismo ng barko. Parang tao naman ang itsura nito, pero ayon kay Valerio, hindi yun ordinaryo. Bukod sa mahaba nitong mga galamay, may hahalin tulad niya rin yun sa isang mabangis na hayop na walang kakayahang mag-isip. Ang mas ikinakatakot niya pa noon sa lahat ay yung makasilay siya ng matandang may 2 muka tapos 3 kamay. May mga mata rin yun sa braso, tapos yung mga daliri nito umaapoy na parang kandila. Habang naglalakad ang nilalang na yan, panay lang naman ang pagsasalita nito ng mga engkantasyong hindi niya maintindihan. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti na nga siyang nawala sa kanyang sarili, dahilan para hindi na niya maisip pa na tumakbo papalayo. Hindi naglaon, napansin naman niya ang pagbagsak ng kaibigan niya matapos itong tamaan ng isang matalas na baging na tumagos sa gitnang bahagi ng dibdib nito. Pagsilay naman niyang dilat na ang kasama niyang yon. Pilit naman siyang napaatras, pero habang patuloy niya itong ginagawa, napapansin niyang dahan-dahan ng bumibigat ang kanyang buong katawan. Pagkahandusay naman niya sa lupa, nasipat niya ang matandang yon na lumapit sa kanya, tapos umihip ng mga buhay na salita sa kanyang muka. Maya-maya pa, nang akmang mawawala na siya ng ulirat, doon na rin niya nasilayan ang tila bang malaabong paglaho ng barkong dumaong. Matapos naman niyang masilayan ang mga bagay na yon, tanging ang narinig na lamang niya ay yung sigaw ng mga babaeng naglalako sa lugar. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nadatnan niya ang kanyang sarili sa kanilang silid. Nang maramdaman naman niyang walang masakit sa kanyang katawan, agad naman niya noong sinubukang tumayo. Pero pag upo pa lamang niya, nagsimula ng kumirot yung tagiliran at mga binti niya. Panay na rin ang panginginig ng kanyang mga braso, kaya minabuti na niyang wag nang pilitin ang kanyang sarili. Dahil dito, napilitan na lamang siyang tawagin ang kanyang mga anak para tulungan siya. Pagpasok naman ng kanyang panganay, nagmamadali naman yung lumabas para ipagbigay alamang pagkakaroon na niya ng malay. Pagkaraan pa ng ilang minuto, doon na rin pumasok ang kanyang asawa, bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit nitong nawawala ang kasama niya noong mismong gabing yon. Sinubukan na nitong hanapin ang mga kadugo nito, pero sa kasamaang palad wala silang natuntong bakas na maaaring makapagtukoy sa mismong kinaroroonan ng mahal nila sa buhay. Ang mas nakakalungkot pa noon sa lahat, naulila nito ang 6 nitong anak. Dagdag pa ng kanyang asawa, pasalamat na lamang siya kahit papaano, gawa ng hindi siya nagaya sa sinapit nito. Nabanggit din ito sa kanya na para makasiguro, papatingnan siya nito sa manggagamot upang masigurong wala nga siyang karamdaman. Nang marinig naman ni Valerio ang tungkol sa mga bagay na yan, bigla namang may pumasok sa kanyang pangitain ukol sa mga nangyari noong gabi. Hindi siya sigurado, pero bago siya noon mawala ng malay, nasipat niyang hinihila ng barko yung katawan ng kaibigan niya. Bago rin yung tuluyang maglaho, na isang pa nito ang labi sa hagdanan. Matapos naman niya itong maalala, pinili niyang wag na muna yung ipagsabi. Gawa ng hindi siya sigurado na maniniwala ang kanyang asawa sa kanyang magiging kwento. Pagtungtong naman ng hapon, dumating ang albularyong hiningan nila ng tulong. Kagaya ng palagi nitong ginagawa, tinawas muna siya nito bago idaan sa isang dangkal na kawayan ang pag-alam sa kanyang karamdaman.
Sa loob ng ilang minutong pag-uusal ng albularyo, wala namang ibang ginawa itong si Valerio, kundi ang manatiling tahimik. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang medyo naguguluhan na ang matanda, doon niya na yun sinubukang tanungin ukol sa mga nakikita nitong bagay sa katawan niya. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung napasilay, sabay wika ng, Kakaiba ang resulta ng tawas ko. May nakikita akong barko na ginagapangan ng mga demonyo. Sandali nga. Baka nagkamali lang ako eh. Pagkarinig naman ni Valerio sa sinabi nito, pinili naman niyang wag na munang kausapin ng matanda. Medyo nakakaramdam na kasi siya noon ng pagkabahala, buhat sa mga pangitaing nasilayan nito. Sa ikalawang beses namang pagtawas sa kanya ng matanda, ganun pa rin ang lumabas. Kaya napilitan na yung magtanong sa kanya. Maraming bagay itong hinangad malaman, pero hindi niya ito pinaunlakan. Naniniwala kasi siya na sa oras na ipagsabi niya ang totoong nangyari, paniguradong siya ang sisisihin ng mga kamag-anak ng kanyang kaibigan. Ayaw naman niya yung mangyari, gawa ng bukod sa magulo ang pamilya nito, alam din niyang pumapatayo ng tao. Siyempre, prioridad niya ang kanyang pamilya na hindi madamay sa gulo. Dahil sa wala namang kaide-ideya ang albularyo sa mga nakikita nito sa tawas, minabuti naman itong tingnan na muna ang kanyang katawan. Unang ginawa nito sa kanya, hinilot siya nito sa parte ng katawan niya kung saan siya nakakaramdam ng sakit. Matapos nun, sapilitan naman siya nitong pinatayo kung saan doon na din niya naramdaman ang tila bang paggaan ng kanyang katawan. Noong una, inakala niyang magaling na siya pero matapos siyang gamutin ng matanda, nag-iwan yun sa kanya ng isang katakatakot na mensahe. Inayos ko lang ang mga buto mong nanigas. Manoy, tatapatin kita. Sa kalagayan mo ngayon, hindi kita kayang gamutin. Hindi ako sigurado, ha? Pero may nakita akong isang kakaibang lason sa katawan mo. Humanap ka ng albularyong mapagkagamutan mo nito. Dahil kung hindi, taon na lamang ang bibilangin mo sa mundo. Seryosong wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman ni Valerio ang sinabi nito, agad naman siyang nakaramdam ng matinding kaba na halos manuot na sa kanyang buto. Hindi niya kasi sukat akalain noon na ang pinaka-iniiwasan niya muling babalik sa katawan niya. Matapos naman nilang magkausap, hindi na rin nagtagal ang matanda. Pagkaalis nito, bakas naman sa mukha ni Valerio ang matinding pamumroblema buhat sa mga nalaman niya. Lumipas pa ang mga araw, hindi na muna siya nagtrabaho. Ang nagbibigay na lamang sa kanila ng sustento noon ay yung anak niyang pumalit sa kanya sa pangingisda. Sabihin niyo nang iresponsable itong si Valerio, pero para sa kanya, ang pinakamahalaga noong mga oras na yon ay ang kalusugan niya. Paano naman kasi niya matutulungan ng kanyang pamilya kung kasalukuyan siyang binabalot ng matinding karamdaman? Sa kakahanap din nila noon ng manggagamot, ilang karatig lugar na ang kanilang napuntahan. Sagad-sagad na rin ang kanilang ipon na kahit pambili lang ng tubig hindi na nila nagagawa. Mahirap man ito para sa kanila pero hindi nila yon gaanong iniinda dahil sa kagustuhan niyang gumaling. Isang buwan pa ang lumipas. Sa 11 albularyong pinuntahan nila, walang nakatulong sa kanya. Ang tanging pinanghahawakan na lamang niya noong mga oras na yon ay yung sinabi sa kanya ng isang manggagamot ukol sa lokasyon ng matandang minsang tumulong sa kanya.
Nang malaman naman niya ang tungkol dito, ora mismo inutusan niya ang anak niya na ikondisyon ang baka nila. Wala naman silang ideya sa madadatnan nila sa lugar. Nagpumilit pa rin siyang magbakasakali na lang. Minsan na rin naman kasi siyang nakatungtong ng masbate, kaya malakas ang kanyang kutob na mahanap niya ang lugar na tinutukoy nito. Sa pagsapit naman ng araw ng kanilang pag-alis, iniwan niya sa kanyang kapatid yung mga anak nilang nasa edad 8 pababa. Ang isinama lang nila noon ay yung panganay niya, tapos yung sumunod dito. Kinakailangan kasi nila ng tulong nito sa pagmamaniobra ng bangka sa mga parte ng laot na may malalaking alon. Sa kasagsagan ng kanilang paglalayag, pinilit nilang dumikit sa mga isla. Gilidun, ika nga sa dialekto nila Valerio. Kinakailangan kasi nila yung gawin. Gawa ng bukod sa maliit ang kanilang bangka, di hamak na mas ligtas sila doon sa ganoong pwesto dahil anumang oras na tumaob ito, madali silang makakarating sa pangpang ng isla. Awa naman ng Diyos pinuno, sa loob ng halos kalahating araw nilang paglalayag, walang nangyaring masama sa kanila. Mabagal ang usad, ang importante naman ligtas. Pagdating naman nila noon sa pangpang ng Palanas, hindi na rin sila nagdalawang isip na dumaong. Nang mapadpad sila sa isang maliit na baryo, doon na sila nagsimulang magtanong ukol sa albularyong nagngangalang Badong. Ayon kay Valerio, hindi naging madali ang paghahanap nila rito. Sa kakatanong kasi nila, napag-alaman nilang 3 sityo pa ang kinakailangan nilang daanan para lamang marating ang bahay ng matanda. Gayunpaman, sa kabila ng gutom at hirap na kanilang pinagdaanan, matagumpay nilang narating ang pamamahay nito. Pagpasok naman nila sa loob ng bakuran ng matanda, tumambad sa kanila ang 2 nitong pasyente na kasalukuyang naghihintay ng kani-kanilang mga torno. Sa kanyang pagkakatanda, yung binatang nakaupo noon sa tabi ng pinto, kinulam umano ayon kay Badong. Ang babaeng sinundan naman nila, nayanggaw ng aswang. Dahil sa tindi ng mga karamdaman nito, inakala nilang magtatagal ng ilang araw ang kanilang paghahantay para sa kanilang torno. Mabuti na lang paglabas noon ni Badong, agad naman sila nitong namukaan. Halos gulat na gulat noon ang matanda sa kadahilan ng hindi nito inaasahan na matunto nila ang tirahan nito. Sa kanilang pag-uusap, mangiyak-ngiyak namang inilahad ni Valerio ang tungkol sa mga nangyari. Nang marinig naman yon ng matanda, doon na rin yon nagsimulang magpaliwanag ukol sa mga nilalang na kanyang nakita. Ayon dito, matagal nang naglalayag ang barkong yon sa mga pantalang malapit sa mga isla. Isang beses sa isang taon yun nagpapakita sa mga pantalan para kumuha ng tao. Kaya naman nila yun ginagawa ay dahil sa ipinapakain nyo ng mga nilalang sa kanilang sasakyan. Walang sapat na ebidensya itong si Badong ukol sa pagkakaroon ng buhay ng barkong yon, pero naniniwala siya may posibilidad ito. Dagdag pa nito na kalimitang nagpapakita ang mga ganoong pangyayari kapag may mga aswang at iba pang mga nilalang ang naghahangad na lumipat ng ibang lugar. Isa rin yun sa dahilan kung bakit nagkaroon ng kakayahan ng mga nasa panig ng kaliwa upang makapaglakbay sa iba't ibang lugar. Matapos naman yung mailahad ng matanda, bahagya naman itong hinawakan ng kanyang ulo, sabay wika ng, "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sa ngayon, manood ka muna. Tamang-tama. Magiging maganda ang palabas mamaya."
Nang marinig naman ni Valerio ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatiling tahimik sa kinauupuan nila. Ilang oras pa ang lumipas. Matapos naman itong magamot ang binatilyong kinulam, agad naman itong pinapasok ang kasunod kasama sila. Siyempre, di naman nila yun pwedeng tanggihan. Kaya kahit ayaw nilang pumasok, napilitan silang sumunod sa nais nito. Sa pagdating naman nila sa sala, agad naman itong pinahiga ang pasyente sa isang lumang higaan na nasa gilid lang ng altar. Matapos nun, nagsimula na ring bumulong ng mga usalang matanda. Hawak-hawak ang isang bakal na krus. Maya-maya pa pag-ihip naman ito ng usal sa noo ng biktima, sinimulan na nitong ilapat sa tiyan ang hawak nitong krus. Paulit-ulit itong ginawa ng matanda bago niya yun tuluyang pinainom ng langis. Matapos naman niya itong gawin, nagsimula ng sumuko ng walang tigil ang babae hanggang sa lumabas na sa bibig nito ang isang kulay itim na bato na pabilog ang hugis. Pagsilay naman doon ni Tandang Badong, dali-dali niya yung pinulot, sabay tapo nito sa nagngangalit na apoy na nasa kalan. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagyang binalot ng makapal na usok ang loob ng bahay hanggang sa matupok na ng husto ang bato. Nang may sakatuparan na yon ng matanda, agad naman itong inabisuhan ng kanyang biktima na iwasan na munang kumain ng mga mamantikang pagkain. Dagdag pa nito na, iwasan na nitong lumabas ng bahay tuwing 3:00 ng hapon. Kaya yun pinapagawa ng matanda ay para hindi na mapasahan pa ng yanggaw ang babaeng yon. Masyado pa kasing malambot ang harang ng espiritu nito, kaya sa oras na may makasagupa yung isang aswang, paniguradong matataniman na naman ito ng bertud. Matapos naman yung gamuti ng matanda, minabuti muna nitong kumain na muna ng hapunan. Isinabay na rin ito ang pamilya ni Valerio, gawa ng napansin din ng matanda na medyo hirap na sila sa buhay. Sa kanilang pag-uusap, inabisuhan naman siya nitong wala siyang dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na, ngayong nagkita na sila, madali na lamang niyang may aalis ang laso nito sa katawan. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, abot langit naman ang kanyang pasasalamat sa kabutihang loob nitong ipinapakita. Hindi naglaon, nang matapos na silang kumain, agad naman yung dumiretso sa panggagamot. Kagaya ng dati, inusalan lang din siya nito, tapos pinaikutan ng 10 beses ng itim na kandila sa ulo. May ipinainom din yung langis sa kanya bago siya nito abutan ng mga pinatuyong dumi ng baboy. Pagsilay naman ni Valerio sa bagay na yon, di naman niya maiwasang mandiri, pero wala na rin naman siyang magagawa. Lumipas pa ang araw ng kanilang pananatili. Nabalitaan niya ang nangyayaring alitan sa pagitan ni Tandang Badong at sa pamilya ng mga aswang na sinunugan niya ng bertud. Hindi kasi naging mabuti ang pagtingin nito sa mga nangyari, gawa ng ang pakiramdam nila, niyurakan ng matanda ang kanilang reputasyon bilang isa sa mga kinakatakutang lahi ng mga aswang sa lugar ng Palanas. Dahil sa sigalot na yon, pansamantalang naantala ang pag-alis ng kanilang pamilya. Di naman yun inisip ni Valerio, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, may dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ito. Sa loob ng 1 linggong pagbabanta ng mga aswang, nangyari na nga ang kanilang kinakatakutan. Isang gabi, habang nagpapahinga silang mag-anak, narinig nila ang paglapag ng mga dambuhalang nilalang sa bubong ng bahay ng matanda.
Halos makailang beses din yung naglakad sa itaas na para bang meron tong hinahanap. Nang mapansin naman yon ng manggagamot, napangiti lang naman ito habang inuutusan siya nitong buksan ang pinto. Dahil dito wala namang nagawa itong si Valerio kundi ang sumunod. Nang mabuksan na niya ito, dali-dali naman niya yung isinarado sabay hanap ng masisilipan malapit sa pinto. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, nasipat niya ang matanda na nagsimulang umihip ng dasal sa kanyang mga kamay, sabay bato nito papaitaas. Noong una wala pa siyang kaide-ideya sa kung ano ang ginagawa nito, pero matapos naman yung gawin ng matanda, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang 3 liwanag sa kalangitan na dahan-dahang bumababa. Mabilis ang pagbulusok ng liwanag na yon, kung saan segundo lamang ang naging pagitan nang masipat niya itong tumarak sa mga aswang na sumalakay sa bahay nito. Pagtagos na pagtagos ng liwanag na yon sa katawan ng nilalang, agad naman yung naagnas, hanggang sa mawala na ang bakas nito sa paligid. Matapos ang mga pangyayari, kitang-kita niya ang pagkakaroon ng wangis ng mga liwanag na tumulong sa matanda. Hindi naglaon, naglaho na rin ang liwanag na yon, kasabay ng pagtalikod dito ni Tandang Badong para pumasok na rin sa kanyang pamamahay. Dala na rin ang pagkagulat noon ni Valerio, iniwasan na niyang magtanong dito. Kinabukasan, umalis na rin sila. Magmula noong nilisan na nila ang lugar ng matanda, kailan may hindi na sila doon nakabalik pa. Dala na rin ang tindi ng kanyang pinagdaanan, pinili niyang mangisda na lang. Wala mang kasiguraduhang huli sa laot, mas mainam na ito para kay Valerio nang sa gayoy makaiwas sa mga nilalang na kanyang kinakatakutan. Magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring palaisipan para sa kanya kung ano ba ang misteryong bumabalot sa mga 3 liwanag ni Tandang Badong. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo na nasasabihin ko na sayang na naman. Kasi nga naman, di ba? Sinong hindi manghihinayang na hindi to naging series? Sobrang lakas ni Tandang Badong. Isipin ninyo, lumabas lang ng bahay, may ginawa lang na kung ano, tapos may 3 liwanag na lumabas galing langit na sumaksak sa mga aswang. Ganon siya kalakas. Tapos yung gamot na hindi magamot-gamot nung 11 o 12 antingero, nagamot ni Tandang Badong. Tapos taga-Masbate pa. Di kaya merong connection to kay Lolo Ruben? O si Lolo Ruben o yung mga dating kasamahan ni Lolo Ruben merong connection dito? Pwedeng ganun di ba? Kasi alam ko mas bago to Mas bago nangyari to kaysa dun kay Lolo Ruben. Pero overall, napakaganda talaga nito ako naging series to Kaso wala dito lang tayo na pagbigyan Wala akong masabi, kundi purong panghihinayang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.